Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Abante News Online. Ang palasyo sa wakas umamin sa hindi magandang performance ng administrasyon. Malungkot daw sila. Kaya lang, makakatulong ba yung malungkot? Hanggang lungkot na lang? Ito ang post. Malacanang malungkot sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya. Aminado ang Malacanang na bumagal ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon na naitala sa 2.3%, mas mababa kaysa inaasahan. Reaksyon ng taong bayan, tumatawa. Nung first quarter, 2.8% lang ang ating GDP or economic growth. Second quarter, bumaba pa ng gusto. 2.3%. Ayan. Anong reaksyon ng pangalasyo? Nalungkot daw sila. Yung pagiging malungkot, katulong ba sa taong mamayan, yung nasa laylayan? I don't think so. Kasi sila, kahit maging 1% pa ang economic growth, apektado ba ang mga nasa Malacanang? Hindi. Dahil bilyones ang pundo nila doon. Hindi sila maghihirap. Ang kawawa yung nasa laylayan. So, ang people's reaction, tingnan nyo 18,000 ang nag-react. 18,000 din ang tumatawa. Meron nang nag-like, 268. Mga trolls pa siguro ito. Kaya, tingnan natin may article dito, basahin ko. Ito, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pansamantala, ito, nagpalusot na naman si Auntie Claire. Pansamantala lamang ito dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng bansa tulad ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ginamit pa nilang pag walang korupsyon, kahit may krisis sa gitnang silangan, hindi tayo ganito. Ang number one dahilan bakit lumulugpok ang ekonomiya natin sa pananaw ko is corruption, inefficiency, weak leadership. Lahat naman ng bansa apektado sa krisis sa gitnang silangan. Leadership dito, yung paano mo i-lead? Si Tatay Digong nga natin, pandemic yung pinagdaanan niya. Nakaya man niyang yung unang taon, 2020, pag ng pandemic, talagang bumulusok ang ating ekonomiya. Negative. Nakalimutan ko na anong negative percent yung pagbaba ng ekonomiya. Kailang, after 1 year, tumaas na. Nung umalis siya sa pwesto, 2022, patapos na rin ng pandemic, nakaya ni Tatay Digong 7.6% ang ating economic growth because he is a strong leader. Itong leadership natin yan, very weak. Kaya ito, palusot na naman ni Auntie Claire dahil lang daw sa gitnang silangan, naapektuhan. We acknowledge that the country's economic growth the result is lower. Tiwala ang Malacanang. Ito na naman. Hanggang salita lang. Makakabawi ang ekonomiya dahil binibilisan ng gobyerno ang paggasta at pagpapalabas ng budget para sa mahalagang proyekto ng gobyerno. Malala ko nung fourth quarter last year, bumagsak ng ekonomiya, I think 3% na lang. Anong sabi ni Ralph Recto? Babawi tayo! Next year! We have laid out the foundation. We have given directives. Ganon ang sinasabi ni Recto noong last quarter last year. Babawi. Yung 3% na napakababang economic growth natin last quarter
last year, hindi naman bumawi. Tuloy-tuloy ang pagbagsak. Kaya ako, wala na akong pinapaniwalaang salita ng Malacanang. Puros lang sila paasa. Lalo na yung SONA, ang daming mga pangako. Pasalamat tayo kay Congressman Edgar Erese. Bago lang siyang nag-privilege speech sa Kamara. Binatikos niya yung puros pangako ng Pangulo. Tatanggalin yung singil ng kuryente, yung service charge or service loss. Sabi ng mga impossible daw yun. Kaya yung salita ng Pangulong ganun, pampapogi lang. Ano pa? Space program. Anong space? Gumagastos tayo 17 billion. Tapos yung space program niya, 5 kilometers lang pataas ang kanyang aabutin tapos pabalik na. Hindi niya alam yung definition ng space is 100 kilometers above sea level. Yun ang space program. Yung pinagmamayabang ng Pangulo, 5 kilometers lang. Ang dami, paksili ka na puros lang pangako. Yung pala, walang assurance na mapangalagaan ang ating environment. Mga scientists sa UP umaalma. Dahil walang plano paano ngayon i-dispose yung mga toxic products ng mineral, rare earth mineral processing nila. Ang dami. So, may masahan pa ba tayo? Ako, wala na akong masahan. Magtiis na lang po tayo hanggang 2028 dahil tuloy-tuloy ang pagbulusok ng ating ekonomiya. God save the Philippines, sabi nga ni VP Sara. Dahil ang tuon, ang focus ng administrasyong ito is politika. Ang kanilang target, ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, priority nila is tanggalin si VP Sara. Nakakaligtaan nila ang ating ekonomiya. Kaya nagkakaganyan tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay ni Kuya Algin Hanyagan. Sumuna ni ang gipatindog nga balay sa barangay Masimag. Sumuna ni ang iyang pag-atupan karon. Sumuna ni ang yero nga gitabang sa iyaha nga iyang makaatop karon. Og karon naman na gid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga nakaatop na gid sila sa ilang gipatindog. May buntag, salamat kayo sa Ginoo unang-una. Kay siya ang naghatag sa tanang butang. Salamat kayo Dios sa imong gihatag nga kuan. Tao nga imong gitialan para makatabang sa mga pagpatindog sa among mga balay. Tagaan mi og napulo kasi. Salamat guys sa nag-donate more power. And God bless katabangan kay dagan pananginan na. So din lang Hanyagan family. Salamat kayo kuya.
ako'y mga isuon gani nga paginalan og sinjapon para makapatindog og balay. Salamat kayo. So, yun lang. Daghang salamat.